Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aktual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen at ng taong bayan. What's the aim of this hearing? Almost all of them pressuring the witness and resource person to say yes na lang publicly. Hindi nang husto si Tatay Digong. Nako, hindi nila tigilan, walang away, matanda na si Tatay Digong. Let's give love and care to our PRRD who served once upon a time in our country and its people. Salamat Tatay Digong sa war on drugs mo. Maraming nagbago at naging payapa ang buhay na pamilya. Salute! Best ever president in the Philippines ang mag-iisang Tatay Digong lang ang malakas at ang may tunay na puso sa bansang Pilipino. We love you more, Tatay Digong. Alam mo, nakakainis na yung administrasyon sa ngayon dahil puro na lang katarantaduan ang ginagawa nila. Mabuti na lang at nandyan kayo na iba pang mga vloggers na patuloy na dumedepensa sa kabutihan at suplahin ang kasamaan. Nako, common sense po, President. President ka, gagawin mo lahat para sa ikabubuti ng mamamayan mo. Bakit po ba gumagawa ng mabuti? Maraming tanong. Pagpalpak ang leader, wala lang. Sobra politika. We are for President Rodrigo Roa Duterte. Ipa-dissolve na dapat ang party list dahil redundant position yan mayroon ng mga congressman at bawat probinsya na taga-representante ng kanilang mga sakop. Gusto ko mag-rally for Duterte. We will support President Duterte. Do not vote for these congressmen on Quadcom. These are corrupt individuals. They have the power but millions of people support Duterte and that makes President Duterte more powerful. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! O ma-indict o magkaroon ng pananagutan dito sa extrajudicial o mapahamak, ika nga. Ibig sabihin, talagang i-condemn siya. Yun ang datingan talaga diyan sa committee na yan. I-condemn lamang po siya sa EJK na sinasabi nila. Wala naman pong hindi naman po tama yun. Kasi mga kababayan, akala ko ba that is in aid of legislation or hearing to know some facts, pero hindi ho nangyayari. Wala pa nga ho si Pangulong Duterte, hinahatulan na siya ng guilty. Yun ang problema. Di ba po? Wala pa nga ho siya, parang galit na itong mga to na tipong lahat na sinasabi ng against sa kanya ay katotohanan na. Hindi mo na siya pinakikinggan. Paano pa siya? Bakit ka pa magsasalita kung hindi ka rin naman pakikinggan? Kung hindi rin naman ikaw paniniwalaan, ano pang point? Mas mabuti nang tumahimik. Kaya di ba yung mga asawa ninyo? Hindi pa. Pansinin nyo lang, pag ikaw nager, alam mo yung gumaganon yung halos tumitirik na yung mata mo. Di ba pag nager ka, yung asawa mo tahimik na lang. Alam mo kung bakit? Aside pong pinagpaplanuhan ka niyan. Alam mo kasi, kesa sa magpaliwanag pa siya, lahat ng sasabihin niya mali, di ba? So bakit pa siya magsasalita? Di gulo lang yan. Yun ang ibig sabihin dito. Isa pa nga sinabi niya dito ni Pangulong Duterte, i-mention niya si Abante at saka ito si Fernandez. Di ba? Sabi nga niya, who publicly stated na siya po ay may kasalanan na. So, hindi lamang po ito. Ito po'y talagang vengeance. Ibig sabihin talagang literally binabanggit na po siya nito ni Fernandez at saka ni Abante na may kasalanan ka. Di ba? Bakit pa kayo nang-imbestiga? Pambihirang investigador yan, ano? Hindi totoo, isipin mo, di ba? What if kunwari sa police station, imbestigahan ka? Yung pulis na mag-iimbestiga sa'yo, na kagad, ang gusto na, guilty ka. Di ba? Yung ganon,
mahirap naman po yun. Anong gusto nung pulis na yun pag sinabing, hindi, guilty ka talaga. Alam mo kung ano gusto nun? Areglo. Di ba? Kunwari, may nag-away, nagsuntukan kayo kunwari, sa BGC, halimbawa, nagsuntukan kayo. Pero, kaibigan niya yung kalaban mo. At sa pananaw niya, guilty ka na. Di ba? Tapos sasabihin niya, hindi, iniimbestigahan pa namin. Iniimbestigahan. Simula pa lang, sinasabi mo ng guilty ako. Di ba? So ano pang iimbestigahan mo diyan kung sinasabi mo na publicly na guilty ako? Wala ka nang iimbestigahan diyan. Ganun po si Abante at saka si Fernandez. Talagang publicly sinasabi nila may kasalanan na sa extrajudicial killing ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ka pa pupunta? Anong sense nun? Di ba ho? Guilty ka na eh. Wala nang sense yun. At pagdating naman po, meron pa siyang sinabi na sabi nga dito, Duterte is concerned that the committee may pressure witness into giving false testimony under oath, which he sees an attempt to induce perjury. So, ibig sabihin po, meron na akong pumiyok. Di ba? Meron na akong nagsalita na si Grijaldo na talagang pinilit ho siya. Sa katunayan, dahil nga sa ganung pangyayari, si Abante at si Fernandez bumitiw sa kanilang pagiging co-chair. Although, sa akin kasi, ang pananaw ko dun sa pagbitiw nila, pautot lang yun eh. Yung para lang mawala sa kanila yung usapan, para lang hindi na ipagpatuloy yung usapan. Kasi habang sila po ay nag-a-appear sa media, habang sila po ay nag-a-appear bilang chairperson o co-chairperson, mauungkat at mauungkat. Kita nyo ngayon, ano nangyari dahil sa quote-unquote nag-resign sila na bilang co-chair, hindi na ho pinag-uusapan ng media. Di ba? Alam mo naman na media. Media noche rin yan. Di ba? Ano ibig sabihin? Sila, alam mo, bigyan mo lang sila ng pain na para hindi na pag-usapan yung mga bagay-bagay, kakagatin ho nila yan. Di ba? So, ngayon, binigyan sila ng pain na, hindi na pala co-chair, di tapos na issue. Hindi ho doon nagtatapos yung issue eh. Dapat to ang issue na yan, demanda, dapat tong kinahahantungan yan. Dapat to kasi sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Meron po yung kaugulang kaso, yung subornation. Ika nga, ibig sabihin po nun, kailangan talaga mademanda. Bakit din na pinapalo up ng media? Di sana usapin niya yung mga concern na gustong magdemanda. Ako nga, dapat niya, idemanda ho mismo ni nung pulis. Na ewan ko lang kung ano nangyayari sa kanya, kung napagsabihan ba siya o hindi natin alam kung iniipit siya ngayon, di ba? Pero dapat idemanda yan eh. Kasi nga po, hindi ho tama yan. To give a false testimony, allegedly false testimony, madliho yan. Di ba? Yung, di umano ay sabihan sila, yung pulis na magbigay ng kanyang testimony na hindi naman totoo. Dapat to ay talagang idinidemanda. Dapat to yan ay binibigyan ho ng hustisya. Mali po yan. Or else, magiging kasanayan na ho yan. Yun nga ho yung sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi na, mukhang hindi na kailangan talagang mag-appear doon dahil sa mga ganyang issue. Lumabas na yung issue di ba? Lumabas na yung issue na may pilitang nagaganap diyan sa Quadcom. Yun nga lang dapat yun munang isettle nila. Yung pilitang nagaganap dyan sa Quadcom. Anak ng wewe naman kayo. Ito pa sinasabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya nga, Duterte has already testified before the Senate Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, nag-testify na siya for 9 hours addressing all issues related to war on drugs. Sabi nga, he provided extensive insights including recommendation
for strengthening anti-drug efforts. Alam mo, bilang resource person, hindi ikaw accused person, kaya ka nga resource person. Ibig sabihin, kukuhanan ka ng suwestyon, kukuhanan ka ng kaalaman para po ay ikaw ay, alam mo yon, makatulong doon sa batas na gusto nilang nais na gawin. Kaya nga si Pangulong Duterte, hindi lamang po siya nag-provide ng paliwanag sa Senate, siya po ay nag-provide ng mga suwestyon para mapatibay pa po ang drug efforts ng ating pamahalaan. So, doon pa lang mga kababayan, nagawa niya na po sa Senate. What's the use of appearing sa Quadcom? Na alam naman natin, the intention is not to really make laws, but the intention is, ano lang po, talagang, idiin lang siya. Yun talaga ang rason kung bakit nonsense. Bakit ako pupunta sa isang lugar na kukondenahin lang ako, ni hindi ako pakikinggan, ni wala nang purpose yung lintik na hearing na yan. Wala nang purpose yan eh. Wala na ho yan. Yan o isang basura na lang yung hearing na yan. So bakit ka pa pupunta dyan? Di ba? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, nag-recommend pa siya. Sabi niya, Duterte suggest using transcript. Basahin nyo na lang. Ulit-ulit pa eh. Using transcript from his Senate testimony instead of attending the House hearing. Which he views as redundant. Yun. Ibig sabihin, wag nang paulit-ulit. Ano ba to? Tatanga-tanga? Magbasa na lang kayo. May pareho lang naman din yun. Hindi kasi alam mo, siguro kung sasabihin natin kung si Bato lang yung nagtanong, o kaya naman si Bongo lang yung nagtanong, okay lang sana na ulitin namin kasi hindi kami nakapagtanong, walang oposisyon. Hindi ho eh. Ang ingay ho ni Ontiveros doon. Si Ontiveros ang pinaka-bida-bida doon eh. Si Ontiveros, natanong niya na yung lahat ng dapat niyang itanong. At si Pangulong Duterte naman, inamin niya na yung lahat ng dapat niyang aminin. So, what's the use? Di ba? What's the use of going sa Quadcom kung yung taong sinasabihan mo ng kung ano-ano, umamin na? Hindi ko nga maintindihan, paulit-ulit pa nilang tinatanong yung DDS, lintik na DDS na yan. Si Pangulong Duterte na mismo nagsabi sa Senate, meron akong DDS. Sige na, ito, si Bato, siya yan ang head ng DDS Excuse me po. Di ba po? So ano ibig sabihin nun? Simple lang simpleng-simple. Bakit pa paulitin? Hindi, alam mo, ugali talaga ng mga tao yan lalo na yung mga asawa ninyo. Hindi totoo, di ba? Yung mga asawa ninyo, nagsorry ka na. Halimbawa, nag-away kayo, nagsorry ka na. Paulit-ulit pa rin siya hindi, nagsorry ka na nga umamin ka na nga. Sorry. Ganun pa rin Inamin mo na nga kasalanan mo, nagsorry ka na. Dito naman sa pagkakataon na ito, inamin na ni Pangulong Duterte. Sige, gusto nyo may DDS ako, okay. Gusto nyo pumatay, okay. Gusto nyo marinig na pinilit ko man laban, okay. Sinabi ko na, tinuro ko sa mga pulis ko, magpaglaban. Di ba tinanong pa ni Ontiveros yun? So, ibig mo ba sabihin, ganito na in-encourage yun na lumaban para mapatay. Alam mo yung isang bagay na you want, eto sagot ko. 'Di ba? Yan yung gusto niyo marinig sa akin. Sinagot niya na. Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Gusto niyo na marinig lahat ng gusto niyo marinig. Eto na Sinabi ko ang pulis na, sige, manlabang kayo. Para papatayin ko kayo. Ganun wala nang paligoy-ligoy ika nga si Pangulong Duterte. Wala nang paligoy-ligoy. So anong sense nang papupuntahin ka pa ng Quadcom? Alam mo ko isa lang naman ang sense niyan Para lang magkaroon sila ng
publicity. Yun ang totoo dyan. Kasi grabe nawindang mga kababayan. Nawindang po ang buong mundo. Sa political scene ng Pilipinas, kahit yung mga kababayan natin sa abroad, kahit yung mga kababayan natin dito sa Japan, nawindang nung si Pangulong Duterte humarap sa Senate at sinabi niya yung mga yun. So, syempre, gusto rin ng piece of the pie, ika nga. Nitong mga congressman, kami rin, gusto rin namin sumikat. Bida-bida nga kami. Well, sayang, paano kami boboto ng mga constituent namin kung hindi kami sikat dito? Di ba? Yun. Tapos, talaga nga ng mga, itong mga congressman na ito, itong mga quadcom, ika nga, alam mo yun, hindi ko alam may alleged may alleged di ba? Meron daw magkano? Milyon ata kada hatin ng hearing. Kada idiin mo ang ewan ko, yun ang narinig ko alleged lang yun at kahit nga si Pulong sinabi ng pabiro sabi niya meron sila kasi pagbawat attend meron pang nagsabi hindi sa social media, hindi ko sinasabing ito alleged lang na talaga nga namang milyon ang natatanggap nila kada kasi sabi ko sa inyo, di ba? Sabi nga kung walang usok walang apoy. Hindi, baligtad. Kung walang apoy, walang usok. So ibig sabihin po mga kababayan, pag mga ganyang alingas-ngas, maaring hindi totoo, hindi sakto ika nga yung amount. Pero meron yan. Meron nung nakukuha yan. Bakit ang sisipang niya mga yan? Mantakin mo, binabagyo na tayo. As in, madaling araw, binabagyo tayo buong Pilipinas. Sila naghihiring. Saka nakakita ng ganon. Only in the Philippines. Kasi nga, sabi nga, the longer, the better. Parang taxi yan Hindi totoo. Di ba? Yung mga taxi, habang tumatagal ka sa biyahe, gusto nila yan. Paikot-ikot sila. O narin yan, kumakamot ng ulo pa, hindi niya makita. Saan ba yung daan dito? Tayo na trapiko. Habang tumatagal, tumataas ang metro niyan. So, sabi nila, ganun daw dyan sa Quadcom. Habang tumatagal, tumataas ang metro. Syempre mga kababayan, alam naman po natin. Kaya nga, hindi nyo napapansin? Ito wala ko sinasabing sila nakatanggap Hindi ko sinasabing sila nakatanggap. Okay? Pero hindi nyo ba napapansin? Sino yung may ingay dyan? Yung mukhang tagilid sa eleksyon. Yung 3 congressman ng Maynila. Mga tagilid sa eleksyon yan Siyempre, kita nyo ba yung bagong survey ni Isko? 80 plus. Saka nakakita ng 80 plus na tumatakbo mayor yung kalaban mo. Ilan ba yun? 10? Isa single digit pa. Talagang malakas ang Yormes Choice, ika nga. Yung Yormes Choice, napakalakas. Huwag niyong kakalimutan sa Distrito 3, si Mo Kauson, councilor. At syempre, isama niyo na lahat ng councilor ni Yorme. At isama niyo na rin, pati yung mga congressman, para mapalitan na Kasi wala yung mga nireveal nga ni Isko, yung isang congressman dyan na dinuro-duro pa siya Alam mo, tapang Tapos pagdating sa Congress, ang bait-bait magsalita. Natatamimi kay Sara Duterte. Pero tapang-tapangan. Kailangan na mapalitan yan sa Maynila. Yan si Chua, yan si Abante, tsaka yung isa pa, meron silang pangalan dun Bentot ba yun? Hindi ko kilala yung isa. Hindi ko alam yung pangalan, pero tawag nila Bentot sino yun? O basta palitan nyo na yung si Bentot. Sino man yung Bentot na yun. Si Bentot, si Chua, at saka si Abante, palitan nyo na sa Maynila yan. Mantakin nyo mga kababayan Eto, nananawagan ako sa mga taga Maynila. Yung congressman ninyo ay representante ninyo. Hindi yan representante ng buong Pilipinas. Kaya nga sila tinatawag na district congressman, di ba? District representative.
Di ba? Kasi they represent your district. Iyan po ang kanilang mandato. Hindi po national ang kanilang concern. Dapat ang concern nila ho ay yung sa inyo. Ngayon, obsessed na obsessed sila kay Duterte. Oh. Tanungin ko kayo mga kababayan, lalo na taga Maynila, alam niyo yan. Nung panahon ni Pangulong Duterte at panahon ni Isko, kamusta? Di ba? Ang ganda. Panahon ngayon, anyari. Sabi nga ni Yorme, kung hindi naman kasi sila tatamad-tamad, hindi naman ako tatakbo. Tatamad-tamad po kayo na gagawin natin. Kaya nga mga kababayan natin sa Maynila, alam nyo na, itapon nyo na si Inodoro yung mga yan. Kita nyo? Yung 2 congressman ng Maynila, inakusahan pa na magsinungaling yung isang, naakusahan pa sila na magsinungaling itong isang tinuturo nilang magsinungaling itong isang witness, allegedly, di ba? So, ibig sabihin po, ganun yung integridad. Naku po. Di maganda yan. Pero may isa pang congressman na pikon na pikon. Jumiyak ko talaga ito isang congressman. Sino ho ito? Pakinggan natin. Uminit ang ulo ng ilang kongresista, hindi kasi sumipot si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Naging emosyonal naman ang dating Customs Intelligence Officer na nagdawit sa droga kina Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. He has promised us, wag ka this iyak! committee, to his letter, that after November 1, ba't he will umiyak ka? be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Hindi na naitago ni House Committee on Public Accounts Grabe yan, lagi na lang high blood dyan. Pag nagtatanong yan, lagi na lang pasigaw. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Hindi, lagi ko kasi siyang galit. Hindi ko alam, parang galit na galit sa mundo ito eh. Lagi, lahat pag may witness siya, lagi siyang galit. Sir, may asawa po ba kayo? Hindi, ako nagtatanong lamang po ako Mr. Paduano. May asawa po ba kayo? Kasi kung may asawa kayo, kung lagi kayong galit, may problema tayo dyan. Ibig sabihin, yung asawa nyo, puro konsumisyon lang binibigay sa inyo, di ba? Totoo naman eh. Gago! Kung wala ka namang asawa, baka kaya ka galit lagi. Di ba? Ilabas nyo na lang sa KTV ang galit nyo. Gago! Lagi siyang galit eh. Parang lagi siyang, parang meron siyang laging nararamdamang sakit sa katawan. Hindi kasi ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa kung ako hindi ako kasi totoo naman pag masakit ang ulo mo, di ba? Pag masakit yung puson mo. Puson, hindi kasi ganyan ng mga babae pag masakit ang puson. Pag ang tawag doon, merong monthly. Laging galit. Sir, hindi naman po siguro kayo minamonthly, pero bakit lagi kayo galit? Mga ganun, bumubula yung bibig ninyo, sir, lagi. Hanap kayo, sir, ng asawang magbibigay sa inyo ng pagpaparelax. Parang hindi maganda na idudulot sa inyo ng mga pangyayari sa buhay nyo. Laging galit to si sir eh. Chairman Caraps Paduano ang pagkadismaya. Hindi kasi ulit sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-10 pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Nangako noon si Duterte na harap siya sa Quadcom pagkatapos ng undas, pero nauna pa siyang humarap sa Senado. Diskumpiyado raw kasi si Digong sa integridad ng investigasyon ng Kamara. Hirit tuloy ni Paduano. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Sabi niya, kung hindi tayo naglolokohan dito. So, ibig sabihin, naglolokohan kayo. Ang gulo ng statement mo. Natatakot siya. Sa Senate niya, umarap siya na doon pa si Ontivero. Sino ka? Para matakot. Natatakot siya. Inamin na nga, under oath. Hindi, di ba, mga kababayan? Pag inamin mo under oath, hindi ka takot.
Kontakin mo, aminin mo under oath na may DDS ka. Paano ka naging natakot nun? Tama, mali? Oh. Ah, wala ka pala, sir eh. Oh, tuloy. Na pumunta dito? Matatanda ang inamin mismo ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo ang Davao Death Squad at utos niyang hikayatin manlaban ang mga drug suspect para mapatay. Pero sabi rin noon ni Senator Bato de la Rosa, puro biro lang ang sinabi ng Pangulo. Bagay na kinastigo rin ng Quadcom. Biro lamang daw. But I ask you, my friend, Sir, pakitanggal na po yung krus sa nyo, leg nyo. Marami pong naaasiwa, lalo na po yung talagang sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Pakitanggal na, sir. Hindi, sa bagay. Hindi, nung panahon naman talaga ni Kristo eh. Yung mga, di ba, alam naman po natin, yung mga pariseyo, yung may mga hawak na burloloy religious figure sa katawan, tsaka mga saduseyo. Yan po yung mga talagang inaano ng ating Panginoon. Bakit? They form their outside appearance as godly, but inside, I don't know. Pero sabi nga eh, I do not know you. and my colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Layo naman, di naman tinatawanan ni Duterte yun. Huwag mo naman i-connect. Sir, pagkaganyan yung mga diskarte ninyo, naku, baka bulaan yung pagtuturo ninyo. Hindi kasi alam nyo, sir, ang ginawa ninyo, yung pagtawa at pag-joke, ikinonect ninyo doon sa mga batang namamatay o ganito. Wala namang ganun eh. Si Pangulong Duterte, kung tumawa man siya, it's not because of that. At as a matter of fact, kaya nga niya pinapatay yung mga kriminal dahil nga po ayaw niya mga kababayan natin ang nagsasakripisyo at namamatay. Ayaw niya yung mga pulis ang namamatay. O, yun o ang dahilan. Tapos gayon, i-miscontext ninyo yung sinabi. O ilan pa kaya sa scripture ang miniscontext ninyo? Bishop pa man din kayo, tapos dapat to kasi alam nyo, ito yung simpleng theology, ika nga. Hindi, in theology, you have to see the context ng bawat verse. Hindi pa pwedeng pick up ka lang ng pick up ng verse, tapos sasabihin mo ganito, ganito, o tingnan mo na, o, Panginoong Hesus gusto niya magninom tayo. Ginawa niya yung tubig alak, o. O, gusto ng Panginoon maging lasinggero tayo. Kasi pinick up mo lang yun eh. May context ho yun. Hindi ho pwedeng ganun magturo. Eh parang ganyan na ginagawa ninyo ngayon. So baka mamaya ginagawa nyo yan sa ng Biblia. Huwag ganun, sir. Dapat may context tayo pag nagpaliwanag. Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Sa gitna ng pagdinig, naiyak naman si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sila ni Dismissed Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Nang galing. Palakpakan natin. Hindi kasi marami na umiiyak dyan eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, parang TV series eh. Merong action, may sumisigaw. Di ba? Meron ng lalambing. May nanlalambing pa dyan minsan. Yung mga bolero. O may mga love story dyan. O bakit yun ang kulay ng buhok mo? O may boyfriend ka pa. May mga ganyan dyan eh. O minsan sumisigaw. Galit na galit tong Paduano na to. Minsan naman, may umiiyak. Nakailang iyak na dyan. Parang Korea drama ho ito eh. Diba? Michael Yang at Alan Lim sa illegal na droga. Aniya, swerte raw na buhay pa sila. Ipinatumba na raw kasi ng tinawag niyang Davao Mafia ang ibang kasamahan nila. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president.
Bukod kay Guban, ibinunyag din ni Asierto na nilagyan siya ni na Senator Bongo at Duterte ng hanggang 10 milyong piso na patong sa ulo dahil sa mga revelasyon nila. 10 milyon daw. Nako. Bakit? Hindi 10 million daw ang patong sa kanya. Pero nakakapagsalita pa siya ngayon. Presidente Duterte po, saka si Bongo. Dahil po dun sa ginawa kong report na na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wenxiong. Sa isang pahayag, itinanggi ni Go ang mga akusasyon ni Asierto. Hindi raw niya kilalang naturang pulis at walang katotohanan ang paratang sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Oh, grabe talaga ho ang mga pangyayari ngayon. Talagang ang kasinungalingan ay matinding-matindi na, di ba? Pero ito pa yung video na kung saan galit na galit ho itong si Paduano. Dito tayo mag-emphasize, ha? For the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Keith Flores, with regards to the content of this second letter. But, malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Malinaw daw, Mr. Chairman. Malinaw, Mr. Chairman, na naglolokohan tayo dito. O, edi inamin mo na. Inamin mo na, sir, na naglolokohan pala kayo dyan. Ayan. Hindi, ulitin ko. Eto Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Malinaw. Malinaw. Wala nang paliwanag. Malinaw na naglolokohan tayo dito. Ikaw talaga. Alam na. Naglolokohan na. Kayo naman. Tatapusin pa ba natin to? Inamin na niya I rest my case. Sabi ni Paduano, naglolokohan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Kung hindi tayo naglolokohan dito. Talagang in-emphasize niya pa, naglolokohan tayo dito Pumunta dito? That's why, Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a show-cause order for Attorney Delga to answer both letters. Ba't di ka magpa-show cause order kay Duterte? Takot ka? Akala ko ba sinasabi ninyo na takot si Duterte? Hindi. Ang dami niyong hanas Sinasabi niyo, takot si Duterte, kaya di umaharap. Takot si Duterte, na yanong bayag si Duterte. Takot si Duterte. O bakit di niyo isampina? Ipakontempt ninyo pag hindi umattend. Hindi, na magkaalaman po tayo mga kababayan. Hindi ba? Ang dami ninyong sinasabi dyan. Ba't di ninyo ipakontempt si Duterte? Isumpina ninyo, ikontempt ninyo na magkaalaman tayo kung ano hinahanap ninyo. Wala po ako sinasabi pero ang tatapang ninyo, ang dami nyong hanas. Bakit di nyo iko-contempt nyo? Abogado, nagsasalita lang naman yung abogado. Ito rin, ito no? Alam mo, pagdating mo sa mga issue, okay? Pagdating mo sa mga legal matters, huwag nyo sisihin yung abogado. Yung abogado, trabaho niya yan bilang officer of the court. Trabaho niya, i-hire siya, ipagtanggol kahit guilty or not guilty. Lahat po yan. Trabaho lang ho nila. As a matter of fact, it is in our law. Don't you know? Don't you know, my friend? Why?
Kaya nga may Miranda rights eh. 'Di ba? Ano ibig sabihin no? No? You have the right to remain silent. Bakit? Oh, tapos the government will provide if you do not have lawyers. Hindi ganyan yung word, sabi. Rambol-rambol, no? Pero ang punto doon, tumahimik ka, may karapatan ka kumuha ng abogado. Kung wala kang makuha ng abogado, ang gobyerno magbibigay ng abogado. So ano ibig mo sabihin? Yung mga kasalanan naman ibibigay ng gobyerno. Kung mamamatay tao, halimbawa, merong pinatay yung isa. Hinuli ng pulis o babasahan ng ano, di ba? So yung mamamatay tao kakampihan ng gobyerno? Hindi. Iyon po ay kanila lamang trabaho. Huwag niyo sisihin yung abogado. Si Paduano, kung ano-anong nasa isip eh. Parang galit na galit siya dun sa abogado. Si Duterte, ano? Ayun na si Duterte. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Kala mo talaga, ang tapang ng tao. Eto ha, pakikita natin ha, kung ano talaga ito si Paduano. Huwag na tayong lumayo. Pumunta na tayo sa Wikipedia. Lalayo pa tayo. Ito, ayan. Sino ba si Paduano? He was, basa. Ayan. He was the National Commander of the Revolutionary Proletarian Army, Alex Buncayao Brigade. Naku po, patay tayo dyan. Ano po yun? An armed communist revolutionary group. Siya po ay commander ng army ng Revolutionary Proletarian Army na Alex Buncayao Brigade. Ayan po siya ha. Ayan, nalinaw po niyan. Tapos dito, prior to his political career, Paduano was a member of the Revolutionary Proletarian Army. The military wing, ibig sabihin ng military wing, syempre, bit-bit yan. Revolutionary Workers Party, a communist party, ito matindi dito. That split from Communist Party of the Philippines. Wow! Meron na ngang mga Communist Party of the Philippines, humiwalay pa siya. Meron nga ng mga nagre-rebelde, himiwalay pa siya doon sa nagrebelde pa siya doon sa nagre-rebelde. He went on to become its national commander. Ayun. Gusto naman palang maging leader, kaya naman himiwalay. Naging leader siya. So, basta, mahirap ng pangalan ninyo. Paduano later disengaged from the group as he sought to participate. Tinan mo na. Eto, si Paduano daw umalis dun sa grupo niya kasi nag-participate siya sa party list for abang lingkod. Mga kababayan, ang tanong, umalis ba talaga? Para lang pumasok sa party list. Yun ang tanongin natin. Sir, umalis po ba talaga kayo? Kasi yung ugali ninyo parang hindi umalis. Yung ugali lang naman. Tingnan natin. Para mas makakilala pa natin. Ano ba itong revolutionary Proletarian Army? Etong RPA, tawagin na nating RPA, was the military wing of, Revolutionary Workers Party. Ito, ayan. The Revolutionary the RPA, sa baba, ayan, sa activities, Alex Buncayao Brigade, RPA, ABB, engaged in peace negotiation broke by Eduardo Coangco Jr. with the government of Estrada. So, nakipagbati daw sila. Yon, alam na natin. So, galit-galitan sila. Ito sabi dito, the Metro Manila base Alex Buncayao Brigade which also broke army from the New People's Army. So, sabihin humiwalay din. Yung una-una, humiwalay siya doon sa
Communist Party of the Philippines. Ito namang Alex Bungkayaw Brigade umalis naman sa NPA. So sa madaling salita, yung mga rebelding grupo ay inaalisan nila din para din nagrebelde din sila doon sa mismong mga rebelding grupo. Kaya na iba sila. Okay? Tapos eventually, bumalimbing din. Bakit? Nakipagkasundo kay Eduardo Coangco and kay Joseph Estrada. Ayan. So, sabi nga dito, bumaligtad and ito, ayan, nakasulat po dyan. In 27, an apparent split occurred between two factors. Nag-split na naman. Grabe talaga. Ay, nako. Split kayo ng split, ano kayo pinag-splitan ninyo? Di ba? So, ito pa. Ito matindi. Ito, babasahin ko sa inyo. As of 2016, the peace deal signed by RPA-ABB with Estrada administration remains to be fully implemented. Nilo de la Cruz and a group of former RPA-ABB members calling themselves Democratic Front for Philippinism issued a statement supporting Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte on war on drugs. Diba? And his revolution against the oligarch and exploitation. Ay, nako. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang gulo-gulo. Sumusuporta naman pala yung grupo niya dati.